Russell's POV. Nandito kami sa tabing dagat. Nakahiga lang kami sa recliner na dinala namin dito. Nakatingin kami sa kalangitan habang masaya kaming nag-uusap na magpipinsan. Nakita kita kanina sa silid ni Kendra. Ani ng pinsan ko. Tumawa ko ng pagkakatinungga kong bote ng beer. Chismoso ka. Bilyonaryong chismoso. Ani ko sabay tawa niya ng malakas. Kaya dumakot ako ng popcorn at ibinato ko sa kanya na ikinatawa niyang muli. Kakatukin sana kita pero naririnig kitang umuungol. Minanyak mo? Wika niya. Natahimik naman ako at naupo sa recliner nang nakakross ang mga binti ko sa recliner. Tumungga akong muli ng beer at muli akong nagsalita. Hindi ko magawa. Sinubukan ko pero hindi ko magawang gawin sa kanyang mga ginagawa ko sa mga babaeng palipasan ko ng init ng katawan. Wika ako sa kanya. Narinig kong malalim niyang buntong hininga at ang paglagok ng beer. You can't hurt her feelings because you care for her. Whether you admit it or not, you still love her a lot. What's holding you back from reintegrating her into your life? Ani niya. Napatingin ako sa kanya at ngumisi ako. Muli kong pinagmasdan ng napakatahimik na karagatan at hinagis ko na lamang ang wala ng lamang bote ng beer sa kung saan. Tumayo siya at tumabi sa akin. Inakbayan niya ako. Gusto mong marinig mula sa akin kung mahal ko pa si Kendra? Yes, mahal na mahal ko pa rin si Kendra. At yan ang isang bagay na mas lalong nagpapahirap ng kalooban ko. Hindi ko magawa sa kanyang plano ko. Pero ang galit ko kila Francis ay nananatiling buhay sa pagkatao ko. Sabi ko sa kanya, tumango naman siya at tumayo. Ipinamulsa niya ang dalawa niyang kamay at pinagmasdan ng karagatan. Medyo nawawala na ang galit ko kay Kendra kasi nakikita ko na mahal ka niya ng totoo. Pero ang galit ko sa mga taong umalipusta sa'yo at ginawa kang katawa-tawa ay hindi pa rin nagbabago. Lalong-lalo na ang Francis na yan at ang mga dati niyang kaibigan. Kung hindi dahil sa'yo matagal na sana silang naitumba. Masyado ka lang kasing mabait kaya buhay pang mga gagong yun. Tumayo ako at naglakad ako palapit sa kanya. Iniakbay ko ang kanan kong braso sa balikat niya at pinagmasdan namin ang sabayang karagatan. Napapangiti ako habang pinagmamasdan ko ang alon ng dagat na humahalik sa aming mga paa. Humugot ako ng malalim na paghinga at muli akong nagsalita. I wish that human life is as beautiful as the ocean. It is usually extremely serene. And if there is a strong wave, it simply moves with the flow of life. Just as when strong waves begin to build up and then kiss the sand, the wave will vanish on its own. Ani ko. Ganyan ba talaga ma-inlove ang isang Russell Henderson? Nagiging matalinhaga? Ani niya na ikinatawa namin pareho ng malakas. Corny nang hayata ako dahil in love naman talaga ako. Pagmamahal na hindi ko alam kung dapat ko bang ituloy o hindi. Pagmamahal na nagdudulot sa akin ng sakit at saya. Pagmamahal na mag-aahon sa akin sa kumunoy ng kalungkutan. Paano nga ba magmahal ang isang Russell Henderson, ha bro? Napatingin ako sa pinsan ko at tinitingnan ko sa kanyang mga matang kaseryosohan sa tanong niya. Ngumiti lang siya pero sa karagatan pa rin nakatitig, kaya napapailing na lang ako. Muli din akong tumingin sa kapayapaan ng dagat at saka ko palang naisipang sumagot. Paano nga ba ako magmahal? Minsan mapapaisip ako kung paano ba magmahal ang isang katulad ko. Dati ang hirap ng buhay ko. Araw-araw ay may aasahan akong mga alipusta ng pagkatao ko. Araw-araw ay may inaasahan akong tatawag sa akin ng basura at babatuhin ako ng bugok na itlog. Araw-araw ay may aasahan akong napapatid sa akin o kaya tutulak sa akin para masubsob ako sa basurahan. Ngayon lahat sila ay takot sa akin. Lahat tumatabi sa gilid kapag nagdadaan ako. Lahat napapayo ko kapag nagagalit ako. Noon ang mga babae, tingin sa akin basura. Tingin sa akin walang kwentang tao. At walang karapatang magmahal ng may pera. Pero ngayon ang mga babae na ang nagkakandara pa sa akin. Dahil sa pera ko. Ani ko at natawa pa ako ng pagak. Isang dahilan kung bakit hindi na ako nagseryoso sa pag-ibig. Isang dahilan kung bakit sa tuwing may lalapit sa aking babae, ang tingin ko sa kanila ay pera ko na lang ang kailangan nila sa akin. Parang si Samantha, ramdam ko na pera lang ang habol nila sa akin. Mahal man niya ako pero mas nananaig ang paghahangad nila sa yaman ko.
Dahil alam nilang akong tanging tagapagmana sa aming lahat na magpipinsan. Napatingin ako sa pinsan ko dahil sa isang katanungan niya na hindi ko alam kung paano ko ba sasagutin. Si Kendra, gaano mo siya kamahal? Kaya ba ng pagmamahal na yan nakalimutan ang galit mo sa kanya? Well, alam kong sa ngayon hindi mo kayang kalimutan ang matinding galit mo kila Francis. Pero kay Kendra bro, gusto kong malaman dahil nakikita ko sa mga mata mong matindi mong pagmamahal sa kanya. Nabubulagan ka lang ng galit mo sa ngayon dahil sa mga naranasan mo. Kaya ba ng pagmamahal na yan nakalimutan ang galit mo para sa kanya? Curious lang ako. Hindi mo kailangan sagutin kung ayaw mong sagutin. Wika niya. Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa tanong niya. Hindi ko alam kung kaya ko bang sagutin ang tanong niya. Kaya tumawa na lang ako ng malakas at tumingala ako. Maliwanag na ang paligid at may mga tao na ring naglalakad. Tara na bro, maliwanag na. Itulog na lang natin yan. Ani ko sabay takbo ko papasok sa loob ng resort. Dahil baka gising na rin si Kendra. Baliw! Kakain muna tayo dahil kanina pa ako gutom bago tayo matulog. Nagpaluto na ako ng makakain natin. Sigaw niya at pumasok na ako ng mabilis sa loob ng rest house. Naririnig kong mga nag-uusap sa kusina pero hindi ako doon tumuloy. Dumiretso ako sa itaas at tinungo kong silid ni Kendra. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at nilapitan ko siya. Marahan akong naupo sa gilid ng kama at hinimas ko ng bahagya ang kanyang pisngi. Good morning, sleepyhead. Bulong ko. Sabay halik ko ng banayad sa kanyang labi. Gumalaw siya ng bahagya kaya bigla akong napatayo at napaatras. Kumilos ang katawan niya kaya mas lalo akong napaatras. At pagpihit ko paharap sa pintuan niya, ay nagmamadali na akong lumabas ng kanyang silid. Pumasok ako ng aking silid. Dumiretso ako sa banyo at naligo ako ng isang mabilisan lang. At pagkatapos kong maligo'y dumiretso na agad ako sa ibaba upang kumain ng agahan. Inabutan ko na si David na nakaupo sa komedor. Tumabi ako sa kanya at dinampot ko ng kamay ko ang hotdog na nasa plato niya. Sanay na sila sa akin ng ganito. Sa tuwing nakakasabay ko silang kumain ay inaagawan ko sila ng pagkain sa plato nila. Yang ka na naman. Naghugas ka na ba ng kamay mo? May nilamutak ka? Nakakadiri ka, Russell. Inis niyang ani na ikinatawa ko. Kaliligo ko lang, baliw. Gusto mo amoy mo pang kilikili ko para maniwala ka eh. Hani ko at itataas ko na sana ang braso ko. Pero bigla niyang inipit ng malaki niyang braso ang leeg ko. Subukan mong idikit sa mukha ko yung kilikili mo at pipilipitin ko yung leeg mo. Wala akong pakialam kahit ikaw pang tagapagmana ng mga Henderson. Baliw ka talaga. Wika niya at binitawan niya na rin agad ang leeg ko. Gago ka, masakit ang ginawa mo ha. Natawa lamang siya pero napatingin kami kay Jefferson na magsalita ito. Bakit parang hindi yata kayo natulog? Tingnan niyo nga yung mga eyebags niyo at kinakawayan kami. Hani ni Jefferson sa amin ni David. Hindi naman talaga kami natulog. Nasa labas lang kami at uminom ng ilang bote ng beer at pagkatapos ay nagluto kami ng makakain at nagkwentuhan kami sa tabing dagat dahil mag-uumaga na rin naman. Buti nga nakita namin si Nana Inday. Kaya may kakainin kayong agahan ngayon. Ang akala daw kasi niya'y maaga tayong aalis ngayon kaya hindi sana siya magluluto. Dahil ganoon naman daw parate. Sabi ko naman sa kanya bukas pa tayo uuwi. Kaya ayun at nagmamadaling nagluto ng agahan. Ani David sabay tawa. Bakit nga hindi kayo natulog ha? Tanong ni Braxton. Napatingin sa akin si David sabay tawa. At tinapik pa ako sa balikat at sinagot ang tanong ni Braxton. Ganado si Russell kaya gising na gising ang diwa. Naaawa naman ako na hayaan siyang mag-isang gising kaya sinabayan ko na. May tinira kasing babae sa tabing dagat. Hubad-hubad sila doon. Nanood lang ako sa kanila. Sayang tulog na kayo. Di sana may kasama akong kumakain ng popcorn habang nanonood sa kanila. Wild ang babae. Grabe lumamon. Wika ni David na ikinatawa nilang lahat. Gago ka talaga bro. Malakas na ani ni Jefferson. Habang hindi nila mapigilan ang pagtawa ng malakas. Maging ako'y natatawa sa tarantado kong pinsan. Akala ko'y biro lang ang sinabi niya kanina na pinanood niya kami ni Daisy. Pero totoo nga palang pinanood niya kami. Naghanap nga ako ng babae kagabi para masabayan ko sila kaya lang wala akong nakita. Tatabihan sana namin sila sa harapan ng dagat para mas masaya. Pero swerte nila dahil wala nang mga babaeng naglalakad. Dagdag na ani pa ni David kaya mas lalong umugong ang malakas na tawanan.
Tarantado ka talaga. Sa susunod kapag nahuli kitang naninilip, dudukutin ko yung mga mata mo. Wika ako't hindi ko mapigilan ng hindi matawa sa kalokohan ng pinsan ko. Mabuti pa kumain na lang tayo. Kayong dalawa, gusto ba nyo ng kape? Ani ni Darwin. Sino bang may ayaw ng kape ha? Sige nga, at nang magising ang diwa namin. At nang hindi kami antukin. Ani ni David. Ngumisi naman sila't sabay-sabay na nagsalita. Ayun ang coffee maker. Kumuha kayo dahil hindi ninyo kami alila. Ani nila kaya sa inis ko ay dinamba ko ang mga ugok kong pinsan. Kaya puro na lamang tawanan ng maririnig sa aming lahat. Kendra's POV. I woke up with a pounding headache. I rose out of the bed right away and made the beeline straight to the bathroom. Stripping off my clothes and leaving nothing to the imagination, I switched on the shower and stood under the waterfall of warm water, gently massaging my face, closing my eyes and letting the warm water flow down my body. I fumbled around for the shampoo container, but I was astonished when I couldn't find any, and all I could hold was the wall. I recall a shelf for shampoo right in front of the shower, so why did it vanish? I opened my eyes to see my reflection in the mirror, realizing it wasn't my bathroom. I was stark naked. It sent shockwaves throughout my body. I didn't know where I was or how I got here. Suddenly panic set in. I bolted out of the bathroom and screamed loudly, hoping I didn't encounter anyone. Oh my God! Tulong! Malakas kong sigaw at hindi ko man lamang inalintana ang hubad kong katawan na basang-basa. Bigla namang bumukas ang malapad na pintuan ng silid. Ganun na lamang ang gulat ko nang biglang pumasok si Russell sa loob ng silid na nag-aalala. Sa halip na magsalita siya, bigla na lamang siyang parang naitulo sa kinatatayuan niya nang makita ako. Ako naman ay litong-lito at hindi ko maunawaan na nangyayari. Para akong nakakita ng multo habang titig na titig sa kanya. At katulad niya ay hindi na rin ako nakakilos pa. Hindi ko malaman ang gagawin ko, lalo na nang isinara niya ng pinto. At titig na titig pa rin sa akin. Ako naman ay nalilito pa rin at hindi ko malaman ang aking gagawin. Nakatayo pa rin ako at nakatitig lamang sa kanya habang siya ay pilit iniiwasan ng paningin sa akin. You are naked. Bulong niya at noon ko lamang napagtanto ang itsura ko kaya mas malakas akong sumigaw. Napasiksik ako sa isang sulok habang pilit kong tinatakpan ng mga kamay ko ang mga kasalanan ko at dahil sa sobrang pagkagulat ko. Hiyang-hiya ako at alam kong pulang-pula na ang mukha ko dahil sa kahihiyang nararamdaman ko ngayon. Halos takbuhin naman ni Russell ang kama at agad niyang inablot ang isang puting kumot at lumapit siya sa akin. Binalot niya ang katawan ko nang hindi niya ako tinitingnan nang bigla namang bumukas ang pintuan ng silid. Biglang napalingon si Russell sa mga pinsan niya at malakas niya itong sinigawan. Get out! All of you! Get out! Malakas niyang sigaw na halos yakapin na niya ako upang hindi ako makita ng mga pinsan niya. Bahagya akong itinulak ang katawan ni Russell palayo sa katawan ko dahil nararamdaman ko na ang katawan niya. Napayuko naman siya at bahagyang umatras at humingi ng paumanhin sa akin. Sorry, hindi ko sinasadya. Bulong niya at tumalikod na siya. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil hanggang ngayon ay gulong-gulong utak ko. At hindi ko maunawaan kung bakit ako naririto. Bakit kasama ko siya sa iisang bahay? Magkatabi ba kaming natulog? Pagkasara ng pintuan ay hindi ko naman malaman ang aking gagawin dahil hubad ang aking katawan at wala akong damit na maaari kong suotin. Maya-maya ay bumukas muli ang pintuan at muling iniluwa nito si Russell. Hindi man lang siya kumatok at basta na lamang siyang pumasok. Anyway, kanya naman ang lugar na ito kaya pwede niyang gawin kahit na anong gusto niya. Kahit pang pumasok sa silid na ito. Lumapit siya sa akin at ibinaba niyang damit sa ibabaw ng kama at tumingin sa akin. Hindi ko alam kung ngingitian ko ba siya o ano dahil napakaseryoso ng mukha niya. Natila ba kung ngingiti siya ay kailangan kong magbayad ng 1 bilyon. Iyan na muna ang gamitin mo. Nagpakuha ko ng damit mo kay Amber para sa'yo. T-shirt ko lang yan at boxer at pajama ko. Pasensya na kung malaking damit ko pero at least kahit papaano ay may magagamit ka. Pagkatapos mo magbihis ay kakain na tayo sa ibaba. Kung iniisip mo din na may nangyari sa atin ay nagkakamali ka. Hindi tayo magkatabing matulog. Ayoko nang may katabi kahit na ikaw pa yon. Ani niya at isang tipid na ngiti ang isinagot ko sa kanya. Aray ko, ang sakit naman nun.